Okay. Ang title po ng message natin ngayong umagang ito ay The Invisible War We Are In. Aware ho ba kayo na kay Kristo ay nasa invisible war? Sino po ang aware dito? Dahil kayo na kay Kristo, kayo po ay participant sa invisible war. Anyone? Now, ayon po sa mga historian, noon daw pong atakihin ng mga Hapon ang Pilipinas, ito po'y nabasa ko lang, hindi pa ako buhay noon. Okay. Akala raw po ng mga Pilipino, inatake po kasi ng Japan ang Pilipinas noong December 8, 1941. Akala po ng ilang mga Pilipino ay meron lamang pong aircraft drill. Akala nila nagpa-practice lang yung Air Force ng Pilipinas kasama po ang US Air Force. Akala nila it's just an aircraft drill. Pero hanggang may sumasabog na po, nagpapakawala na ng mga bomba, lalo na sa Manila. At nakita po nila, hindi pala drill ito. Totoong giyera po pala ito. At gayon din po ang nangyari doon sa Pearl Harbor. At halos magkasabay po at dahil lang sa time zone, magkakaibang time zone, ganun din sa Pearl Harbor. Akala po ng mga Amerikano doon po sa Pearl Harbor, meron lang military drill. Hanggang sa sumasabog na po yung mga building, yung po mga ships ay binobomba na. They thought it was just a drill. Now, alam ko ninyo, minsan, meron po sigurong mga ilang Kristiyano, hindi sila aware na meron pong invisible war na nangyayari pag kayo po ay na kay Kristo. Now, paano po nating ipaliliwanag ito? Na tayong na kay Kristo ay involved sa isang invisible war kasama po ng Diyos. Well, sa bilang pangwawakas po sa pinag-aaralan natin sa Ephesians, gusto ko munang i-summarize. Ito pong letter of Paul to the Ephesians and then i-connect ko kung bakit tayo nasa invisible war. Well, ayon po sa Bible, dahil po o sa pamamagitan po ng death, resurrection, at saka po exaltation ni Jesus as Messiah, ang Diyos po nilaunch niya ang kanyang new creation. At sa pamamagitan din po ni Kristo ay pinag-ugnay po ng Diyos ang mga Hudyo at sa mga Gentiles, tayo po ay nasa Gentile category, into a new humanity. At ang Diyos po ay tinawag niya ang church, ang iglesia, binubuo ng Jews and Gentiles para i-display po ng Diyos ang kanyang future world. Dito sa kasalukuyang buhay po natin, ipapakita po ng Diyos yung kanyang future world through the church, by the church living in holiness, unity, love, and spiritual victory. Now, dahil po tayo na kay Kristo, ay naging bahagi po tayo ng God's eternal design in Christ, we are, whether we know it or not, are engaged in this spiritual war. Now, si Pablo po, kinukonclude niya itong letter na ito. By the way, kinausap ko si Ron J. Pag nag-preach ka dito, wag mo munang mag-iba ka muna. Akong gusto kong i-conclude itong letter na ito para ma-sum up ko yung buong pag-aaral natin sa Ephesians. Now, si Pablo po, kinunclude niya yung letter na ito by instructing those who believe in Jesus as Messiah in this war. Dalawang major points lamang po ito mula po sa concluding letter po ni Paul na ito. Ano po ba ang war na ito? At pangalawa, how can we stand firm in this war? So una po, our participation in the Lord's battle. Now, I said, whether you like it or not, you are in the Lord's battle. If you are in Christ, kung kayo po ay sumasampalataya kay Kristo, kayo po ay kasama, you are engaged in this battle of the Lord. Yan po ang dahilan kung bakit sa verse 10, si Pablo po ay inuutusan niya tayo na
kunin natin o taglayin natin ang kalakasan natin mula sa Panginoon. Kaya sabi sa verse 10, finally, brothers, sabi niya, be strong in the Lord and in the strength of His might. Why? Because you and I are engaged in this invisible war. Now, maaaring yung tanong, bakit ako na sama dyan? Wala naman akong pakialam dyan. Wala naman akong kaaway. At ayokong magkaroon ng kaaway. Kaya nga sumampalataya ako kay Jesus, ayoko na makipag-away eh. Okay? Pero bakit ako na-involved dyan? Well, alam ho ninyo, this is inevitable. Pag po kayo ay sumasampalataya kay Yesu Kristo, kayo po ay kasama po sa gyera niya. Okay? Dahil po sa ating union o pakikipag-isa kay Kristo by our faith in Him, sabi po ng Bible, tayo raw po ay nabuhay na maguli, iniluklok sa kanan ni Kristo doon sa heavenlies, doon sa heavenly realm. Because we have faith in Christ, we have been raised from the dead, and we have been seated with Christ in the heavenly places. At doon po sa heavenly places na yon, doon po nangyayari ang giyera na spiritual na ito. Gusto kong pakita sa inyo ito pong mga verses na ito para makita ninyo that you and I are engaged in this invisible war. Next slide, please. Okay? Ayon po sa Ephesians 2:5-6, ito ang sabi. Okay? Even when we were dead in our trespasses, God made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Yan ang nangyari sa atin. And then pag tumalon ka sa Ephesians 6:12, okay, ito ang sabi, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers, over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Pinaupo kang kasama ni Kristo doon sa heavenly places, at dahil doon ang giyera kung saan ang pwersa ng kadiliman, ng diablo, ni Satanas, doon din ang giyera. Kaya whether you like it or not, because you are in Christ, you are engaged in this war. Okay? Now, kahit na po natalo na ng Panginoon ang mga masamang espiritu through the cross, sila po, ang mga masamang espiritu are still resisting. They are still exercising their power though they are defeated on the cross. Tulad po yan ng giyera din. Giyera din ito, nabasa ko rin ito, no? Tulad daw po nung D-Day. Alam niyo yung D-Day? D-Day po, noong pong ang mga Allied forces, ililiberate na nila ang France at ang buong Europe po. Ang mga Allied forces po ay nagland sa Normandy, northwestern France, para selyuhan po ang kapangyarihan ng Nazi Germany. At mula po doon, nung magland na po yung mga Allied forces doon sa Normandy, naselyuhan na ang talo ng Nazi army. Pero almost a year pa, lumalaban pa ang mga Nazis. Pero sa kasaysayan po, natalo na sila. Parang ganyan po ang nangyayari, mga kapatid. Tinalo na po ng Panginoon ang pwersa ng kadiliman through the cross, but still they are resisting. They are exercising their power dito po sa mundong ito. Sabi po sa Colossians 2:15, si Kristo raw po, dinasharman niya ang mga rulers and authorities. At pinahiya raw po sila ng Panginoon dahil tinalo na niya sila doon po sa cross. So ganun po ang nangyayari. Kahit na tinalo na ng Panginoon ang mga pwersa ng kadiliman, lumalaban pa rin sila. Okay? Now, bakit merong labanan? Bakit tayo kasama dito sa labanan? Well, ito po yung second point. Dito sa sub-point, dito sa major point na ito. Yung battle pong ito is not to win new grounds, but to stand our ground. Kaya po tayo lumalaban, hindi para i-advance pa natin ang kingdom ni Jesus Christ.
Okay? Jesus had already won the battle. We are not to win new grounds. We are to take our ground. Kung ano po ang tinalo na ng Panginoong Kristo, yun, we will stand on that ground. Okay? Ipapahayag na natin that this world is Christ. Okay? At tayo pong mga mananampalataya, we are taking our ground on the ground that Jesus had already won. Kaya po ang Panginoong Kristo, by His resurrection, okay, God made Him Lord of heaven and earth. Kaya po ang battle natin is not to take new grounds, but to take the ground that the Lord has occupied for us. Ganito po natin tingnan ito pong gerang itong sinasabi ko sa inyo. Sa pamagitan po ng death and resurrection po ng ating Panginoon, yung life po ng age to come had already invaded this present evil age. Pakita mo nga yung ating, ayan. Yung, because of the resurrection of Jesus Christ, yung pong age to come ay nilusob na po ang present evil age. Okay? Hindi po ibig sabihin yan na ito pong present evil age na kinalalagyan po ng mundo natin yan at saka po yung age to come ay they are on the same footing. Hindi po. Kundi namamayani na po ang age to come by the Lordship of Jesus Christ na sinugod na po, nilusob na ng Panginoon ang present evil age. Hindi po magagapi ng present evil age yung pong age to come kung saan po tayo ay nandito. Wala na tayo sa present evil age. Okay? Hindi na tayo nabubuhay dyan, pero wala na tayo sa teritoryo ng Diablo. Hindi na natin siya sinusunod. Kasi natalo na siya ng Panginoon. Tayo po, taglay na natin ngayon yung buhay ng age to come. At ang age to come po ito, in-invade na niya ang present evil age. At dahil nga po, nandito pa yung pong, yung meron pang present darkness dito, yung pong mga masamang espiritu ay ginagamit pa nila ang kanilang natitirang kapangyarihan. Kaya kailangan po nating tumayo dito po sa kalagayan natin sa Panginoong Hesukristo. Now, why? Una, because the dark forces are still scheming. Nagbabalak pa rin po sila, gumagawa pa rin po sila ng masasamang gawain. Kaya po ang sabi sa verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. The schemes of the devil. Okay? Ano po ba itong mga pakana ng Diablo na dapat nating tayuan? Okay? Well, ito po yung mga strategies ng kaaway para i-oppose po ang layunin ng Diyos at para ilayo po ang tao kay Kristo. These are the schemes of the devil. Halimbawa po ng scheme of the devil is scheme of deception. Okay? Linalayo po ng Diablo ang mga tao sa Diyos at kay Kristo by the scheme of deception. Halimbawa, meron pong nangangako, pinapakita ng Diablo na you can prosper, you can be happy, you can be fulfilled in this life apart from Christ. Dinadaya ng Diablo ang mga tao na sinasabi niya, pinapaniwala niya yung mga tao, pwede kayong maging masaya, pwede kayong maging successful, pwede kayong maging fulfilled sa buhay nito, kahit na malayo kayo sa Diyos. That is a deception. Okay? Isa pang halimbawa, scheme of division. Ang purpose po ng Diyos, tulad po ng binabanggit natin, ay pag-isahin po ang mga bagay-bagay sa langit at sa lupa kay Kristo. Pero ano po ang ginagawa ng Diablo? Dinidivide niya yung tao. Okay? Halimbawa po, itong nangyayaring politics sa bansa natin. Yung polarization by politics. Okay? Yan po ay scheme of the devil. Hindi natin alam. Ginugulo tayo ng Diablo ngayon. Napakagulo ng Pilipinas. Maging sa church, hati-hati yung mga Kristiyano kung yung political views nila, hindi natin namamalayan ito ay paraan ng Diablo para magkawatak-watak tayo. So, these are some of the schemes of the devil.
Pwede rin nating sabihin dyan yung scheme of division sa mga family breakdowns. No? Mismong mga miyembro ng pamilya merong hati-hati. Bakit? Kasi merong mga unresolved bitterness. Kaya kumikilos po ang diablo yan. Pero ikaw na Kristiyano, you have to stand your ground. Dahil nga po, merong pang impluensya ang diablo. Ano pa ang ginagawa ng diablo? The dark powers are influencing, causing the darkness in our present world. Ano man pong kadiliman na nararanasan natin sa mundong ito, yan po ay pakana, created, manufactured by these dark cosmic powers. Kaya nga po sabi sa verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao, hindi po tao ang kalaban mo, hindi yung asawa mo ang kalaban mo, hindi yung kapatid mo, yung kaaway mo, hindi yung kapitbahay mo, yung kaaway mo. Yes, ginagamit sila ng diablo. Iniimpluwensyahan sila ng diablo. Okay? Pero hindi talaga sila ang kaaway mo. Kaya sabi ito, kundi ang mga kalaban natin ay mga tagapamahala sa kadilimang umiiral sa sanlibutang ito. So merong kadilimang umiiral. Yan po ang mga kalaban natin. At sila rin ang nag-iimpluwensya rin po doon sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Marami pong taong ganyan. Pag nakakita po kayo ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos, hindi lang sila ang nagpapasyang ayaw nilang sundin ang Diyos para gawin nila ang sarili nilang gusto. Yan po ay impluensya rin ng diablo sa buhay nila. At dahil po, ganyan ang nangyayari, nandyan tayo, nasa gitna po tayo ng ganyang deception, ng ganyang division, ng ganyang polarization, dahil nandyan po tayo. We have to stand firm. Okay? Kailangan tayong tumayo. Hindi lang tayo nakikibagay. Hindi lang tayo nakikitawa. Hindi lang tayo or whatever. Kundi, sabi po ni Pablo, you have to stand firm. Okay? Yes, we have to stand firm. Kaya po may struggle. Dahil po sa labanang iyan, bagamat taglay na po natin ang life of the age to come, pero nasa present evil age pa rin po tayo. Okay? Pero ang good news po dito mga kapatid, pag tayo ay na kay Kristo, wala na pong kapangyarihan sa atin ang mga gawa ng kaaway. Kung gagamitin natin yung armor of God. Na ito po yung pangalawang bahagi ng message na ito. So we have to take our stand for our families. Kaya last 2 weeks, family ang pinag-usapan natin kasi kailangan po tayong tumayo for our family because the Satan is also influencing our families. We have to take our stand. Sa church po natin, the Satan is also influencing some members maybe in the church para magkaroon ng division. There are minor conflicts, mga maliliit na bagay, pinalalaki, dahil nga po, meron pong, yan ayaw ng diablo na magkaroon ng unity ang church. Okay? Sa community po natin, we have to take our stand on the community. All of us, lahat po tayo, namumuhay tayo sa gitna po ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Tayo, gustong-gusto nating sumunod sa Diyos. Kagalakan nating paglingkuran ang Diyos. Kagalakan nating sambahin ang Diyos. Pero ang mga taong nasa paligid natin, ayaw nila. So, we need to take our stand. Kailangan po tayong tumayo. Now, the second part of this message, how then should we stand? Paano po tayo tatayo? Well, ito na po, ang Diyos po ay nag-provide sa atin ng kanyang sariling armor. We can stand these evil attacks or influence by taking the Lord's armor in the battle. Now, una po, to stand firm para po tayo ay maging matatag sa labanang ito. Kailangan po nating kunin ang lakas natin sa Panginoon mismo. Okay? Verse 10, once again. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might.
Now, pansinin po ninyo, palalakasin daw po natin ang ating sarili in the Lord and in the strength of His might. Yung pong strength ng Panginoon na tinutukoy dito ay yung kanyang resurrection strength. Yung pong kapangyarihang bumuhay sa ating Panginoong Kristo mula sa mga patay, ang kapangyarihang inexert po ng Diyos para buhayin si Kristo sa mga patay, iniluklok ng Diyos si Kristo sa kanyang kanan para maghari sa langit at sa lupa, at nasa ilalim po ngayon ni Kristo ang lahat ng bagay, maging yung pong mga masamang espiritu, at wala raw pong ibang pangalan na hihigit kaysa Panginoon kundi yung pangalan ni Kristo. At yung pong kapangyarihang taglay ni Kristo ngayon bilang hari ng sanlibutan, dun daw po tayo magpakalakas. Babasahin ko yung mga talatang kinokode ko sa inyo from memory kasi kabisado ko yung Bible eh. Okay? Yung mga kinokode ko, alam ko po yan from I am just paraphrasing pero somehow those are the spirit of what I'm reading. Sabi po ng Ephesians 1, ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ano raw po yung kapangyarihang kumikilos sa atin dahil nananalig tayo kay Kristo? Ang dakilang kapangyarihan ding yon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya, sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi sa maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia, na siyang katawan ni Kristo, na ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. That this is the same power that is available to us who believe on Christ. The power that put Christ beside God and that power that makes Him ruler of the universe. Now, pansinin po ninyo, sa kapuspusan raw pong ibinigay ni Kristo sa iglesia. So, pinuspos po, o si Kristo ngayon, pinupuspos naman niya ang iglesia. Tayo ng kapangyarihang ito. Bakit? Bakit tayo pinupuspos ni Kristo ng kapangyarihang ito? Para po ipadaman naman ni Kristo ang kanyang pamamahala sa pamamagitan po natin. Okay? Pinupuspos tayo ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo nang sa ganon maipamalas ni Kristo sa sanlibutan ngayon through us yung kanyang pamamahala. Nakikita po ba niyo sa church natin to? Yes. Ang babait natin dito. Tayo madali tayo magpatawad. Gumagawa tayo ng mabuti. Ano yan? Okay? Yan po ay kapangyarihan ni Kristo na dumadaloy sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo at sa pamagitan po natin nakikita po ng mga tao sa paligid na hindi sumasampalataya kay Kristo yung kapangyarihan po at paghahari ni Kristo sa kanyang iglesia. At dyan po tayo magpapakalakas, mga kapatid, sa kapangyarihang taglay ngayon ni Kristo. Nang sa ganon, makatayo po tayo sa labanang ito. Pangalawa, okay, habang tayo po ay nagpapakalakas sa kapangyarihan po ng ating Panginoon, ito po ang dapat pa nating gawin. Kailangan po nating isuot ang buong armor of God. Pag po malakas na tayo, handa na tayong lumaban. Okay? Kasi ang isang taong hindi malakas, duwag yan. No? Duwag yan. Pag nakikita niyang mahina siya, sindakin mo lang yan, natatakot. Pero ang isang taong malakas, handa na yang makipaglaban. So una, magpapakalakas tayo sa kapangyarihan taglay ni Kristo. And then, taglayin natin yung buong armor of God. Okay? Put on the whole armor of God. Now, notice, this is God's armor itself.
It is God's armor. Ito po ay armas mismo ng Diyos. Ito rin po ang mismong armas ng Misaya. Okay? Na siya pong ibinibigay sa atin. Okay? Ano po ang nangyari? Ganito po yung kasi mga kapatid. Para po i-establish ng Diyos ang kanyang paghahari dito sa lupa, gaya po sa langit, kailangan pong makipaggera ng Diyos sa mga dark forces. At ang Diyos po, meron siyang sariling armor para talunin po ang dark forces niyan. At same armor na yan, yan po ang pinasusuot sa atin ng Diyos. Kasi nang makipaglaban po ang Diyos sa mga dark forces, suot-suot din niya, ito ang ginamit ng armor metaphorically, at siya po ay nanalo. Ang Misaya, ito rin po ang kanyang isinuot. Okay? Kaya po, tayo ay inuutusan ngayon na isuot natin ang armor ng Diyos. Bakit? Kasi ang task natin, ang gawain natin, ang assignment po natin ay i-implement po natin ang reign ni Christ on earth as it is in heaven. Okay? Tayo, ini-implement natin yan. Kaya dahil ini-implement natin yan at nakikita sa atin ang paghari ni Kristo, there will be attacks. Okay? There will be attacks. At dyan po, sabi pa ni San Pablo dyan, so that you will stand in the evil day. Upang maging matatag kayo sa panahon ng kasamaan. Kasi sa labanang spiritual pong ito ay merong mild lang ang atake ng diablo. Okay? At meron pong matinding attack. No? Merong mga siguro 5 lang. Okay? At 2 or 3. Pero wag po kayong masyadong mag-relax dyan. 1 lang naman, di ko nasusuot yung armor of God. Kaya ko pa ito. Okay, 1 lang naman eh. Hindi po. Hindi nyo alam, biglang mag-i-intensify, magiging 10 ang attack. So, para po maging matatag tayo doon sa major attack ng diablo, kailangang masanay tayo sa paggamit po ng armor na ito ng Diyos. Kasi there will come an evil day na tinatawag kung saan ang attack po ng diablo ay matindi. Kaya habang uno pa lang ang atake, okay, sanayin mo na ang sarili mo. Nang sa ganon, pag matindi na yung atake, sanay ka na. Sangga ka lang ng sangga. Okay? Hindi yung kung kailan, nasaan ba yung breastplate of righteousness? Nasaan ba yung, ngayon hindi mo pa alam paano isuot. Paano kasi hindi ka sanay eh. Okay? No. Okay? So, ano po ba ang mga equipments nitong armor of God? By the way, I have to warn you, these are the modern version. Okay? The armor of God. Una, ano po ang equipment ng armor of God? Una po dito, ang belt of truth. Hindi po yan sinturon ni Judas, mga kapatid. Okay? Yan po ay belt of truth. Yung truth po o katotohanan, ito po ang equipment din ng Misaya. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus himself wore this equipment. Sabi po sa Isaiah 11:5, righteousness shall be the belt of his waist, talking about the Messiah, and faithfulness, the belt of his loins. Now, ang task po ng Messiah, okay, is to put everything right. Ang task po ng Messiah, ang task po ng Diyos, iaayos po ng Diyos ang lahat ng mali sa sanlibutan. Yan ang assignment din po ng Messiah. At ang weapon po para maisaayos po to put everything right is truth. Kailangan po ng katotohanan. Truth of the gospel. Truth about God, truth about His creation, truth about the new creation, brought about by the resurrection of Christ. Ano ang gamit ng belt? Ang belt is to hold things together. Yan po ang gamit ng belt. Pag po wala kayong suot na belt at ang waistline po ninyo ay 30, gaya ko. Pero ang suot po ninyong pantalon ay 34. You need a belt. Okay? Kasi belt is used to hold
everything together. Okay? And the belt that will hold truth together is truth. Katotohanan. Kasi po, pag ang isang tao ay hindi namumuhay sa katotohanan, magulo. Magulo. Sige, subukan nyo mag-asawa kayo, nag-aaway kayo. Huwag kayo magsalita ng katotohanan, magsinungaling kayo sa isa. Hindi ninyo maaayos ang iyong problema. Ang isang problema po ay maayos lamang ito when everyone speaks truth. Tandaan natin, the devil is a liar. He is the father of lies. And if you want to defeat his attacks, you have to wear the belt of truth. Kanya po, ito yung kailangan nyo. Sinong magulo yung buhay ngayon? O sino yung magulo yung pamilya nyo ngayon? Sino yung magulo yung relasyon nyo mag-asawa, mag-anak? O ayusin nyo yan. Paano? Everyone should speak truth. Kasi habang nagsisinungaling kayo, habang dinideny ninyo ang isang bagay, you cannot ayos-ayos your life, okay? Kinulang ako ng English, okay? Okay, hindi nyo maayos ang buhay nyo. If you're lying to yourselves, if you're lying to others, to defeat Satan's attack, who is the father of lies, you have to wear the belt of truth. Now, not your feelings, okay? You cannot arrange your life by your feelings. Not the likes or dislikes of the people around you. You cannot arrange your life by courting the likes of people. You have to abide in truth. Okay? You have to live the truth as it is in Jesus. And then the truth will set you free. Yun po ang una. Pangalawa, breastplate of righteousness. This is our main defense. Now, ang righteousness po, ito po ang longing ng Diyos. Ito po ang desire ng Diyos. Ito po ang passion ng Diyos to put all things right. Yan po ang gusto ng Diyos. Kaya gusto niyang maghari muli sa sanlibutan. Aayusin niya ang lahat ng bagay. Okay? At yan po ang passion niya, righteousness. Now, sa Isaiah po, okay? Meron pong prophecy doon si Isaiah na ang Diyos po, tiningnan niya ang sanlibutan. Puno raw po ng kasamaan. Wickedness was rampant. At nakita po ng Diyos, walang pakialam ang sinuman. Kaya po ang Diyos, sabi niya, dahil ako'y nalulungkot sa nangyayaring kasamaan sa mundo, ako mismo ang aayos. And He took this armor, this breastplate of righteousness. Sabi po ng Bible, hindi natagpuan ng katotohanan. Kaya nanganganib ang buhay ng mga tao na ayaw gumawa ng kasamaan. Nang makita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Nakita niya na wala kahit isang magmamalasakit sa mga api. Dahil dito, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at siya'y magtatagumpay. Anong suot niya? Ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katuwiran. At sa kanyang ulo, ang helmet ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, pansinin nyo, ngayon pinasusuot sa atin ito. If you are a Christian, pinasusuot sa iyo ang breastplate of righteousness. Bakit? Kasi na-recruit ka na ng Diyos eh. Okay? Yung katuwiran ay ipapairal din natin. Okay? Kaya po sa Sermon on the Mount, ano po sabi ng Panginoon? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Alam mo ninyo itong katotohanan. If you are a Christian, you hunger and thirst for righteousness. Am I right? Ulitin ko, tatagalogin, baka hindi niya naintindihan sinabi ko. Pag kayo po ay na kay Kristo, kayo po ay uhaw sa katuwiran. Kayo ay gutom sa katuwiran. Yes or no? Yes. Okay. Bakit po ganun tayo? Because of the Spirit. At siyan po, yung damdamin natin gustong gumawa ng mabuti, gusto natin matuwid ang pamamalakad, gusto natin matuwid ang nangyayari,
Yan po ay itinanim ng Diyos sa atin yan. Kaya isusuot po natin yan because God has recruited us to implement righteousness on earth. Okay? Now, ito po ang ating main defense. Ito pong hangarin natin gumawa ng katuwiran. Ito po ang main defense natin para malabanan po ang temptation. Temptation ng idolatry. Ano yung idolatry? Ina-idolize mo yung tao. Ina-idolize mo yung something in your life. Ito, pag meron kang breastplate of righteousness, you will ward off this temptation to idolatry. You're also warding off the temptation to become greedy, sakim. Okay? Because you have this breastplate of righteousness. Kasi pag hindi mo sinuot yan, greedy ka rin. Tulad ng mga politician. Ay, dapat di ako nagsasalitang bad words. Okay? Okay, you will be idolizing people. You will be idolizing something if you will not wear this breastplate of righteousness. At pag ganun po ang nangyari, you are not implementing righteousness, well, makakalaban mo yung desire ng Diyos. Lumalaban ka doon sa gusto ng Diyos, doon sa passion ng Diyos. Kaya po pinasusuot ito so that we will be implementing God's righteousness. And then pangatlo, okay? For our shoes, ano ang sapatos na susuot natin? Well, Adidas. Okay? Hindi, modern version ko yan eh. Okay. Modern version ko yan. Okay. Ano po ang pinasusuot sa atin? The gospel of peace. Yan po ang pinasusuot sa atin. Ang ebanghelyo po o ang magandang balita, ito po ay mensahe ng kapayapaan. Okay? Dahil ina-announce po ng magandang balita ang paghahari ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ni Kristo. At yan daw po ang pinasusuot sa atin. Okay? Isuot daw po natin sa ating mga paayan. Pansin niyo, ang mensahe ng magandang balita, hindi po ito mensahe ng vengeance. Hindi po yan ang paghihiganti ng Diyos. Ito po ay mensahe. Yung matagal nang hinihintay na kapayapaan ng tao. At yan po ang pinasusuot sa ating mga paa. Okay? Kasi po, pag sino mang magsuot ng sapatos na ito, because this is the gospel of peace, mararanasan niya yung tinatawag na shalom, wholeness, kabuuan ng kanyang pagkatao. Mahihil yung kanyang pagkatao. Okay? Siya ay magiging tunay na tao. Gospel of peace. Okay? Kaya po, mga kapatid, kung alam natin ang mensahe ng magandang balita, ito ay tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ang dulot nito ay kapayapaan, shalom, wholeness sa isang tao, dapat po tayong nagmamadali dyan. Kaya nga po sabi sa talata, having put on the readiness. Merong readiness, kaya Adidas yan eh. Ha? Yun ang ano dyan. Kasi pag alam mo na ang mensahe ng magandang balita ay peace, di ba magmamadali ka? Yeah. Yung kumari mo, nag-aaway sila mag-asawa. Naaalala mo sila, meron kang magandang balita ng kapayapaan. Magmamadali ka. Dumating ka, sinasaksak na lang lalaki yung asawa niyang babae. Uy, bago mo saksakin ng iyong asawa, kaya meron akong magandang balita ng kapayapaan para umayos kayo. Kaya, dahil alam mong magandang balita yon, readiness, nagmamadali, Adidas, running shoes. Okay. Pinatatawa ko lang kayo, pero naku yung message. Totoo, pinatatawa ko lang kayo, pero yan po ang mensahe. Yan daw po ang susuot natin sa EFJ. Yan po ang daladala natin. Gospel of peace. Sabi po sa Isaiah 52 verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. That's a gospel of peace. And then the fourth equipment in this armor of God is the shield of faith. Okay? Sabi po sa talata 16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Kailangan po natin ang peace na armor ito kasi ang diablo po, lagi niya tayong pinagdududa sa salita
ng Diyos. Yan po ang isang estratiha ng dyablo, na pagdudahan mo ang sinabi ng Diyos. Hindi po nagbabago ang dyablo. Doon pa lang sa hardin ng Eden, pinagduda na si Adan at si Eva tungkol sa sinabi ng Diyos. Talaga bang sinabi ng Diyos yan? Pag nakakarinig po kayo ng ganon, okay, yan po ay bulong ni Satanas. Hindi po yan bulong ng asawa niyo. Mga posible rin yung asawa mo, sabi niya, ganito ba sinabi ng Diyos? Oh, Satanas, umalayo. Okay, yan po, pinagdududa tayo ng dyablo. Kaya kailangan natin ang shield of faith. Okay? Ang shield of faith, so that we will extinguish all the flaming darts of the evil one. Now, flaming darts of the evil. Bakit kailangan natin ng shield of faith? Ganito po, pag sa gyera kasi, okay, yung pong mga sundalo, meron po silang malalaking shield. Maghihirela po sila dyan at umaatake sila paabante doon sa atake nila. Nakahirela po sila with that shield. At yung pong kaaway naman, meron po silang paraan para patigilin sila. Yung pong mga araw nila, merong apoy yan. Apoy, para yung wooden shield na yon masunog. Pag nasunog po yon, wala na, lantad na sila. Na ano pong ginagawa ng mga tao noon? Ang gagawin po nila, naka-imbento sila. Yung pong shield nila, lilalagyan nila ng material at babasahin nila. Babasahin po nila yung shield na yon, pag yung araw, mamamatay. Ano po ang ano natin? Well, ganyan po ang faith natin sa Diyos. Ano pong tinutukoy na faith dito? The shield of faith. Well, the faith that is being taught here by Paul is the faithfulness of the Messiah. Because Jesus has been faithful to his God to fulfill his promises. And then our faith that responds to the faithfulness of Jesus. That is the faith. At pag po pinaniniwalaan, tinatanggap natin ang katapatan ni Kristo dahil si Kristo po ay naging tapat sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. At tayo naman ay magiging tapat sa katapatang ipinakita sa atin ni Kristo. We are shielding ourselves with the shield of faith. Kaya anuman pong pagdududang pinupukol sa atin ng kaaway will be extinguished. Let us always remember our Messiah is faithful so that we also should be faithful to Him. That's the shield of faith. And then, dalawa na lang po mga kapatid, dalawa na lang. Next Sunday na kayong dalawa. Okay, tapusin natin. Okay, helmets of salvation. Okay, Joshua. Helmet of salvation yan. Okay. Okay. Now, ang salvation po, ibig sabihin yan, rescue. Rescue. Ang Diyos po, ni-rescue na po tayo ng Diyos through the gospel. Okay? And the new creation has also been rescued through the gospel. Kaya kailangan po nating isuot ang helmet na ito. Ang ibig sabihin, hindi na natin hahayaang bumalik tayo doon sa dati nating kalagayan. Sino dito ang gusto mag-backslide? Oh, suot mo ito Okay, ligtas ka na. Na kay Kristo ka na. Huwag ka nang babalik sa dati. Helmet of salvation, ibig sabihin yan. Niligtas ka na ng Diyos. Na kay Kristo ka na. Hindi ka na maaano ng dyablo kung tatayo ka sa iyong pananampalataya. Okay? Kaya pag natutokso ka na mag-backslide, bumalik ka sa dati, okay, isuot mo ito. Okay? Kung luma na, palitan mo na, bumalik ka na. That's just a joke. And then, pang-aanim po mga kapatid, ito. The sword of the Spirit, which is the gospel. Sabi po sa talata, take the sword of the Spirit, which is the word of God. Ano po ang ebanghelyo na dapat nating taglayin at pag raw po ito ay ginagamit natin. Pansin niyo, ito lamang po ang equipment for attack. Yung pong mga nauna pang defense. Ito lang po ang pang offense. Ano po ang mensahe ng ebanghelyo? Alam niyo mga kapatid, ganito po yan. When we are proclaiming the reign of Jesus Christ, by virtue of His death and resurrection, kumikilos po ang Espiritu in a new way. Yung pong nag-EFJ sa atin dito, alam niyo ito. Pag ipinapahayag po ninyo ang paghahari ni Kristo,
dahil siya ay namatay at binuhay ng muli. Pinahahayag po niya ito sa mga tao, sa kapitbahay, sa kaibigan ninyo. Ang Espiritu po ginagamit niya yung pahayag niyo yun. Gumagawa po siya ng mga mabubuting bagay. Ito pong EFJ ko, alam niyo, dinalaw po namin nung Thursday kasi gusto naming maka-attend po sila sa encounter natin sa next week po. 3 weeks ako hindi nagtuturo sa kanila. Dinalaw po namin ng misis ko nung Thursday, tapos nagkukwentuhan po kaming ganon-ganon, and then pumasok sa isip ko na kumustahin ang faith nila. Sabi ko po sa kanila, kumusta naman ang faith nyo sa Panginoon? Alam ho ninyo, doon nila ikinuwento yung buhay nila. Sila pala ay mag-asawang gusto nang maghiwalay. Timing. Maghihiwalay na sila kasi LDR long distance relationship. Seaman yung lalaki. Maghihiwalay na raw po sila, pero nung pong nag-aaral kami ng salita ng Bible, nung magandang balita, alam ho ninyo, naayos ang relationship nila. Ngayon, hindi na sila maghihiwalay. Kumikilos po ang Diyos when we proclaim and teach this gospel, the sword of the Spirit. Sinisira ng kapangyarihan ng Diyos yung pong lalang ng diablo. Maghihiwalay na. Tinaga ng Ebanghelyo. Nag-ayos. Okay? Lalaya po ang taong maniniwala sa Ebanghelyo. Lalaya po siya sa mga gawa ng kadiliman. Sabi po sa Isaiah 11:4, He will strike the earth with the rod of His mouth, with the breath of His lips, He will slay the wicked. Now, so that's it. Now, magta-transit na po, pa-closing na po ako. Just give me 2 to 3 minutes. Now, what is the role of prayer? Ano po ang bahagi ng panalangin dito? Sabi po kasi sa verse 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Dito po, marahil si Pablo ay nasa war mode pa rin siya. Pero itinugsong po niya yung pananalangin. Ano po ang role ng pananalangin? Kasi ganda po yan. Para po ma-strengthen natin ang grip natin sa armor of God, we need to pray in the Spirit. When we pray in the Spirit, okay, matindi po ang paghawak at paggamit natin sa armor of God. Kaya kailangan po tayong nananalangin lagi in the Spirit. Kasi yung flesh natin ayaw mag-pray. Kaya when we pray in the Spirit. Kaya binigay sa atin ng banal na Espiritu para ma-appropriate po natin ang mga binibigay sa atin ng Diyos. At pag nagpe-pray po tayo, lalong tumitindi yung paggamit po natin ng armor of God. And then sabi po sa mga talata pa, to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Pag nagpe-pray po kayo in the Spirit, pag-pray din po ninyo yung mga kapatiran. For these past days, lagi ko po kayong naiisip. Pag tinanong po ninyo ako, Pastor, ano ang concern nyo? Ikaw ang concern ko. Okay? Pag nagpe-prayer meeting po kami, o mga personal concern, kayo lang naman kako ang concern ko . Mga miyembro ko, lagi ko kayong pinapanalangin. When I pray in the Spirit, I always remember you in my prayer. Okay? Now, pansinin nyo, pinagsama po ang prayer and perseverance. Nakasuot ka ng buong armor of God, pero kailangan mo ang prayer and perseverance. Para kang gwardya ngayon. Okay? Gwardya ngayon. Prayer and the Spirit. At para kang gwardya na nakabantay ka na hindi mo papapasukin ang mga unauthorized people doon sa ground mo. Na-imagine po ninyo, yung mga sundalo sa Luneta na binabantayan ang monumento ni Rizal. Baka raw nakawin yung monumento. Okay. Ano po yun? Nakatayo po yun. They're on the watch. Okay? Baka merong mga siraulong mag-itcha ng granada doon sa monumento ni Rizal. Kaya they're on the watch. Ganun ang itsura natin. Full with the whole armor of God, and may prayer tayo and meron tayong perseverance. Hindi tayo magpapapasok ng anumang unauthorized
element. And we need to stand our ground. So that's it, mga kapatid. That's it. In conclusion, mga ilang katotohanan to. Una, we are in the Lord's battle because we have been redeemed through the gospel. We are now living in the life of the age to come. But this world, our world, still lives in the present evil age. But take heart, maging matapang po tayo because our Lord has won the battle through the cross. So, anong gagawin natin? Kailangan lamang po natin to take our stand in what the Lord has accomplished. We will stand if we are strengthened by the power of the Lord, the resurrection power. And having been strengthened, we will take the whole armor of God so that after the evil day comes, we are still standing. And since you are in the Lord, na kay Kristo ka, you are participating in implementing His reign on earth as it is in heaven. At habang ikaw nakipag-away, ako nakipag-away, hindi naman habang tayo nasa battle na ito, i-fix po natin ang ating pag-asa doon sa new creation na dadalhin sa atin ng Diyos when Jesus Christ once again will appear on earth. So that He will reign in righteousness. Doon natin i-fix. Hindi sa politiko, hindi sa political situation ng Pilipinas, kundi tumingin tayo doon sa pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos when Christ will appear again and righteousness will reign on earth as it is in heaven. Amen po, mga kapatid. Let us all stand and we will pray. Aming Diyos, purihin po ang pangalan ninyo. Kayo po ang karapat-dapat sambahin at paglingkuran ng lahat ng tao, alam man po nila ito o hindi. Pero kami na kay Kristo, kami po ay inyo dahil binili po ninyo kami ng malaking halaga. At dahil po kami ay na kay Kristo, kami rin po ngayon ay nasa pakikipagdigma tulad ng inyo pong pakikipagdigma. O Diyos, naway patuloy po kaming magpakalakas sa lakas po ni Kristo, sa kanyang resurrection power, upang makatayo po kami. At habang kami po ay nagpapakalakas sa aming Panginoon, ay isuot po namin ang buong armor of God, na inyo rin pong armor na ngayon ay pinasusuot nyo sa amin dahil ang aming pakipaglaban ay hindi sa tao, kundi sa mga masasamang espiritong nasa himpapawid hanggang ngayon. O Diyos, panalangin ko po, ang sino man po sa amin ngayon na alam kong kinausap mo in one way or the other, kunin niya ang kanyang nakuhang salita mo mula sa akin at tayuan niya ito, panghawakan niya ito, dahil ito ang mensahe mo sa kanya ngayong umagang ito. O Diyos, ayon po sa inyong kabutihan at ayon sa inyong katotohanan, kayo po ang kumilos gumawa sa buhay ng sino man sa amin ngayon na nangangailangan ng inyong pong tulong. Maraming salamat po sa inyong pagtatagumpay kay Kristo ngayon ay binabahagi niyo sa amin ito. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.